I now call on our Executive Secretary, Paquito Ochoa, to properly introduce our President. Dear friends, let's welcome the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno Simeon Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo na. Senate President Frank Drilon, members of the Senate present, my kuya Bam Aquino, Senator Cynthia Villar, Senator Tito Soto, Speaker Feliciano Sani Belmonte, Representatives Dax Cua, other members of the House present, Executive Secretary Paquito Ochoa, members of the Cabinet present, Governor Alfonso Boyumali, Mayor Herbert Bautista, members of the Joint of Commerce in the Philippines, civil society partners, fellow workers of government, honored guests, ladies and gentlemen, good morning. Ako po yung nahuli dahil yung talumpati ko pong hinanda o yung hinandang talumpati para sa akin ay hindi ho, palagay ko, angkop na angkop sa bigat ng mga batas na isinabatas natin itong araw na to. Lalo na nandito po ang ating NEDA Director General na isang batikang profesor ng UP School of Economics. Baka mapagkamalan po yung ibang eskwelahan na hindi karapat-dapat tawaging pamantasan ng pag-aaral ng siyensya ng economics. So ako po yung nag-lecture sa mga writer ko kanina ng economics, kaya umabot po tayo ng ganito. Sa po, si Speaker Belmonte, pinag-usapan na yung ating Competition Act at saka yung kabotan. Sabi niya, good luck po sa inyo kung may masasabi pa kayo. Kaya sumunod si Senate President Frank Drilon, parang yung sona ko na yata binabasa niya. Buti lang 5 pages lang yung talumpati ko. Ang laki pa unang font. May natira naman kayo maski pa paano. Siyempre, umpisahan ko na sa pasasalamat. No? Pasasalamat, matagal na nabimbin itong mga batas na to. Si Uncle Henry sa balita ni Speaker Sani Belmonte, isa sa pinaka-nagtaguyod dito, isa sa pinagtrabahuan niya. At at the risk of having tomorrow's headline say Kamag-anak Inc., I'd really like to thank you, and of course, Kuya Bam, proponents of this. Bukas so siguro Kamag-anak Inc. na naman nasasabihin. Okay. Noong nagsimula po tayo, nagbigay ako ng imbitasyon sa mga negosyanteng nakapulong ng ibang mga bansa. Sabi ko po sa kanila, open for business na uli ang Pilipinas. Ang patag na sistema mula sa pagpuksa ng kultura ng panunuhol, pagsasamantala. Nga po natin ang kurap at ang mga negosyo naman ang ating magiging katuwang upang maihahon ang mahihirap. Malinaw naman na naging bunga ng ating mga ipinunla. Mula 2010 hanggang 2014, nagtala tayo ng 6.2% na GDP growth. Ito po ang pinakamabilis na ekonomiya sa loob ng 5 taon sa nakaraang 4 na dekada. Nitong nakaraang taon, nakamtan natin ang all net foreign direct investments sa $6.2 billion. Noong 2013 naman, iginawad na sa atin ang investment grade ng major credit ratings agency sa mundo na ilang ulit pa nilang itinaas sa mga sumunod na taon. Ilan lang po ito sa resulta ng maayos natin paggastos sa tapat na pamumuno. Ngayong araw naman po, nilagdaan natin ang 2 sa mga panukalang batas na patuloy paglago ng ating ekonomiya. Patunay po ito ay basta-basta makukontento lang sa kung ano ang ating nagawa na, bagkus talagang sinasagad natin ang makukuhang benepisyo ng ating mga boss. Kita ng 2 panukalang batas na pinagtibay natin sa araw nito, tinatanggal natin ang mga baluktot na kalakarang dulot ng kawalan ng kompetisyon na wala pakinabang sa ating mamamayan. Unahin po natin ang Philippine Competition Act. Higit 2 dekada itong nabinbin sa Kongreso. Sa panahon iyon, tsambahan ang naging pagtiyak ng patas na kalakaran sa merkado. Ang tanong nga po, sino ba ang nakikinabang pag walang kompetisyon? Yung mamimili, papamahalang bilihin, yung nagbebenta na walang insentive ng kanyang produkto, asin pa ang halaga at kalidad ito.
Sa pagsasabatas nga po ng Philippine Competition Act na isusulong ang kompetisyon sa merkado, ngayon, sa wakas, maliit man o malaki ang negosyo, ang labanan ay nasa paglalabas ng dekalidad na produkto sa pinakamakatwirang presyo, imbis na under the table paramihan ng koneksyon o ang paramihan ng koneksyon. Dito makakamit natin ang punto kung saan ang mamimili mas totoo yung presyo binabayaran, yung nagbebenta naman nahihikayat na pahusayin pa ang kanilang serbisyo. Sa dulo, lahat lahat panahon. Yan din po ang prinsipyo yung tinataguyod natin sa pagpirma sa liberalization of Philippine Cabotage. Itong Cabotage Law na ito ay hango pa sa Tariff and Customs Code of 1978 at ngayon nga lang naibabagay sa ating mga pangangailangan. Nagsimula nga po siguro ang batas na ito para mainganyong mapaunlad ang ating shipping industry at magkaroon ng kakayahang makipagsabayan. Ang problema, kakarampot ang dumagdag na mga barko natin na nagresulto sa absurdong sitwasyon kung saan kontrolado ng ilan lang ang takbo ng merkado. Kaya nga po, dumating na tayo sa panahon kailangan baguhin ang sistema na kagawian. Sa mga amyenda po, malayang makakapagkalakal ang mga banyagang barko ng kanilang imported at exported na kargamento sa kanilang napiling port of destination. Dahil dito, mapapamadali at mapapamura ang export at import ng mga produkto na magbubunsod ng mas masiglang merkado. Talagang nakakatipid ang lahat ng stakeholders mula sa mga mamimili hanggang sa mga negosyante. Halimbawa, sa dating kalakaran, dahil sa kawalan ng kompetisyon, kung magpapadala ka ng cargo container mula Cagayan de Oro patungong Hong Kong, aabutin ka ng $1,264. Sa halagang po yun, $1,120 mula Cagayan de Oro hanggang Maynila. $144 naman mula Maynila hanggang Hong Kong. Dahil sa pag-amyenda ng Cabotage Law, pwede nang dumiretso ang shippers mula Cagayan de Oro hanggang Hong Kong. Ang babayaran na lang nila, $500, $764 po ang natipid nila kada container. Hindi ba napaka-absurdong sitwasyon na ito kung saan ang Pilipinas ay tinatayang pang-apat o pang-apat ibang pinakamalaking gawaan ng mga barko at kung saan mula 1/3 hanggang 1/4 ng seafarers ay nagmumula sa buong mundo ay isa na ng pinakamataas na presyo sa pagbabarko. Alam naman po ninyo, bilang archipelago, hiwa-hiwalay ang ating at talagang pahirapan ang pagbabiyahe ng mga serbisyo at produkto. Ang gobyerno, apektado rin ang dating sistema ng shipping, papamahal ang pagbiyahe ng mga produkto at serbisyo. Halimbawa, noong magupit ang Yolanda at kailangan natin magpadala ng mga relief goods sa iba't ibang lalawigan, yung pong budget natin, pantulong, nababawasan pa dahil napupunta sa mahal na bayarin sa paghahatid ng mga kargamento. Idiin ko lang po, kung hahayaan na lang natin na magpatuloy ang nakagawiang sistema kung saan walang kompetisyon, hinahayaan na rin natin magtiis sa kakarampot na benepisyo ang ating mamamayan. Hinahayaan na rin natin makontento sa sistemang iilan nakikinabang. Totoo nga po, pagkakaisa nagdala sa atin sa kaularang tinatamasa natin ngayon. Kaya naman bago ako magpatuloy, magpapasalamat na rin tayo sa mga butihin nating kongresista at senador na nakiambag sa pagsusulong ng mga batas na ito. Partikular po natin pa sa pinasasalamatan, nahin ko na po, pasensya na po kayo, yung kuya ko, si Bama. At ang marami pang at may akda ng dalawang batas na ito. Kay Senator Frank De Leon at kay Speaker Sonny Belmont, maraming salamat dito sa tol ng mga batas na ito. Sama ko na rin po sa po natin mga kasamaan sa NPC na talaga naman nagsulong po ng batas na ito. Nagpapasalamat din po tayo. Kina-Executive Paquito Ochoa, Senators Vicente Soto III at Cynthia Villar, Representatives Dina Abad, Boyd Gonzales, Mark Villar, Dax Cua sa pakikisa sa inisyatibang ito. Naniniwala tayong kalayaan ang haligi ng matibay na estado. Nagbubunsod ito ng kompetisyon na nagpapalago ng ekonomiya at nagpapalawak ng oportunidad. Lilinawin ko lang din po, itataguyod ng mga batas na ito ang paglago ng mga negosyo dito sa bansa. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang ating kasabay nito, marami rin tayong mga polisiya at programa nakatuon sa pagbibigay lakas sa ating mamamayan. Mula sa pagsigurong dekalidad ng edukasyon ng ating kabataan hanggang sa pangangalaga ng kalusugan ng lahat at sa marami pang poverty alleviation programs tulad ng Pantawid Pamilya. Tinututukan natin ang kinabukasan. Ibig sabihin,
Puwapayag na may Pilipinong maiiwan, hindi natin dinadaan sa baka sakaling trickle-down effect ang malawakang kaunlaran. Lahat sabay-sabay nag-aambagan para isulong ang siklo ng pag-asenso at pag-agat ng dignidad ng bawat Pilipino. Marami na nga po tayong nakamit sa 5 taon natin sa panunungkulan. Muli nang naniniwala ang Pilipino ng pagsabayan at makipagtagisan sa ibang bansa. Na nga po natin ang pagbabago. Kung noon natatakot pa tayong magtaya, ngayon nakikita na natin ito bilang oportunidad na umunlad. Kung noon nagdududa pa tayo sa ating kakayahan, ngayon handang-handa na tayong harapin ang anumang hamon. Makakaasa ang ating mga boss sa pinagtibay nating Philippine Competition Act at Liberalization of Philippine Cabotage. Ang pagbabagong tinatamasa natin ngayon ay magpapatuloy hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Kahit wala na po tayo sa pwesto, sisiguruhin ng mga batas na ito na hindi basta-basta matitibag ang tinatag nating mga pundasyon para sa ng ating ekonomiya at kalakang. Tiwala naman po ako. Ngayon, gawin na natin ang pambansang dangal. Ngayon, may gobyerno ng tunay na naglilingkod sa sambayanan. At ngayon, piyansa na ang Pilipinong umasenso at tuparin ang kanyang mga pangarap. Talaga naman pong natin ang isang kinabukasang dihamak na mas maunlad kaysa sa ating pundinatan. At muli po, magpapasalamat ako sa ating mga membro ng Senado at Kongreso na talaga naman po sa araw na ito walang kaduda-duda. Pinakamatinding kritiko na po natin magsasalita. Sige, ng preba na hindi talaga nagsili ating mga kinatawan sa parehong kapulungan. Magandang araw po, magandang araw sa inyo. So much, Mr. President.